Dapat si VP Sara ang nag-raise niyan. Yung issue na yan na there was a violation of the one-year ban. Bakit, why are they acting like they're the lawyers of Sara? So yun ang mali doon. But I don't think that makes it unconstitutional. No? It's only a ground to ask for the voluntary inhibition of those senator judges. Kaya lang majority sila. So pag nag-inhibit sila, walang Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Binatikos ang naging desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment against VP Sara Duterte dahil di umano sa paglabag ng House of Representatives sa constitutional procedure na one-year ban para sa impeachment ng isang nasasakdal na opisyal. Ang kontrobersiya ay nag-ugat sa pagboto ng 18 senador na pumabor na ibalik sa Kongreso ang nasabing Articles of Impeachment. Ayon sa isa sa mga framers ng 1987 Constitution na si Atty. Munsod ay walang basihan ng Senado na ibalik ang nasabing Articles of Impeachment sa Kamara. Inaantay din ang magiging desisyon dito ng Supreme Court. Ayon sa dating Supreme Court Justice na si Atty. Carpio, ay dapat na mag-inhibit ang ilang mga senador na magtayo bilang impeachment judge dahil sa kanilang pagpanig sa nasasakdal na si VP Sara Duterte. Lantaran kasi ang pananindigan ng ilang mga senador na sina Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at iba pang mga senador na naninindigan na dapat wag nang pagtuunan ng pansin itong impeachment. Dapat di umano na mag-voluntarily inhibit ang mga senador na tumatayong impeachment judge against VP Sara Duterte. Kababalik lang mga yung araw sa bansa ni VP Sara Duterte mula sa pagbisita sa bansang Malaysia kasama ang kanyang pamilya at mga senador na sina Senator Amy Marcos, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa upang doon ipagdiriwang ang Independence Day ng bansa kasama ang mga OFW doon. Natanggap na di umano nila ang writ of summons mula sa Senate Sergeant at Arms na naglalayong ipinagpaliwanag si VP Sara sa Articles of Impeachment ng Kamara sa loob ng 10 araw. Ang hindi pagtugon dito ay nangangahulugan ng pag-contempt ng Senado. Natanggap na rin ng Kamara ang remand letter mula sa Senado at nagpasanas din sila ng resolution ukol dito. House Resolution number 2346. Therefore, may I request the Secretary General to read the title of the resolution. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is directed to read the title of the resolution. House Resolution 2346, resolution certifying that the impeachment proceedings initiated on February 5, 2025 against the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, fully complied with Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including the circumstances on the filing of the first 3 impeachment complaints. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we adopt House Resolution number 2346. There is a motion to adopt House Resolution 2346. Those in favor, please say aye. Those opposed, please say nay. The ayes have it. House Resolution 2346 is hereby adopted. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to issue the certification in accordance with the adopted resolution. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Mr. Speaker. There is a motion to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject article. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is carried. The Secretary General is so directed accordingly. Yun, dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, ko-questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question? Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay
biased at dapat na sila mag-inhibit sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice. Ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. Pag SP, nag-decision po yung impeachment court ng hindi nadidinig o hindi man lang pa nare-recognize yung prosecution, both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumite sa amin. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman, dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. SP, question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga, dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi, SP, pag may motion? Parang yung rule kasi, SP, dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court kagabi. Sabi yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Karapatan nilang sabihin yon. Pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal nyong sabihin. Hindi pa naman natin alam eh, baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino, na sinabing, iklian na bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyong yon at pinagbotohan yung resolusyong yon. Subalit, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosyong yun. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka-Duterte, kaya hence called Duterte Block, na parang i-abogado o gawin kung ano yung gusto ng DA. Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment, ngayon man o sa darating na Kongreso, ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal,
kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan ang nasasakdal na magbayad, magsole, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir, Yung mamayang session po, yung mamayang session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yun at isinantabi na yun. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang motion ng 1 o 2 lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yun? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Meron po. Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya. Finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya? Finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hannah po from BNC. Right here at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Nakatago Sir, ka naman. did you ever talk to PBBM about his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir. No. Ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court kaugnay sa issue, yun yata ang tanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado ang aking pananaw kaugnay dyan, Yes, na yan and- ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi Sir, parang nauna yata ako nagsalita kaugnay niyan. okay. Sir, there's a political source that said you have a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming priority measures na binanggit ko nung nag-session uli kami nung June 2. At yun nga yung naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, nag-usap, nagkita, at pinag-usapan yung mga panukalang batas para mahabol bago mag-adjourn ng session. Nandyan na rin naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin. Lahat yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa BICAM ngayon, yung nuclear bill na nasa BICAM din ngayon, yung judicial fiscal autonomy bill na nasa BICAM din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya, at panghuli, ang right of way na nasa BICAM din ngayon. So would you say, sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled? Because, of course, from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin kung nagbago nga ba yun o hindi. So, Ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng Pangulo na hindi naman daw talaga siya sang-ayon sa impeachment. Sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagde-text kami, pero tungkol din doon sa mga panukalang batas na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Sir, papatanong, ano daw yung explanation ng boto nyo? Ba't bumoto kayo in favor dun sa motion to remand o to return? Pinapaliwanag ko na ilang ulit.
yung posisyon ko, hindi ba nasa talumpati ko yun nung Lunes? Kaugnay ng matagal na pagkakaupo ng Kamara dito sa impeachment complaint, tinalakay ko na rin sa akin talumpati nung Lunes. Kung tatawid nga ba ito o hindi, at na hindi pwedeng i-bind ng 19th House and 20th House, tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate and 20th Senate. Kaya kinakailangan i-confirm, i-reaffirm ng Kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasahan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung Lunes, nung nagtalumpati ako, nung pinagdebatihan na ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din yun sa talaan. Sir, may tanong. Sir, may tanong. Ayan, sir. Hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw na mic sa'yo. Sir, clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? Meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na tao? Wala po akong particular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Okay. Thank you, ma'am. Maraming follow-up question, Ivan Marina. Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to thresh out the differences in positions sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis? Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Yes, but at what point or in what issues is the President willing to intervene? Depende po. Kung gano'n na po ba kalala. Kasi may nakikita po tayo, may pagtatalo po sa wage hike, may pagtatalo rin po patungkol sa Magna Carta sa barangay healthcare. So, tignan po, at i-assess po ito ng Pangulo, but still, the President is open for a dialogue. Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, una-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Well, anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine
kung sila ba paniniwalaan at kung magagrant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Thank you, Tristan. Next question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. May we know po kung meron na pong bagong set or tranche ng mga nag-courtesy resignation po na tinanggap na ng Pangulo or tinanggihan? Wala pa po tayong update sa ngayon. Regarding po doon sa sinabi ng Pangulo na nasa baba na or nasa mga USEC na yung focus po nung pagtingin doon sa mga performance ng mga nasa position po na yon, meron na po bang mga USEC at saka mga government agencies na nag-submit na ng courtesy resignation din po at meron na bang tinanggap ang Pangulo or meron tinanggihan? Wala pa pong natatanggap na memo na kailangan mag-submit ng courtesy resignation ang mga USEC. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-evaluate sa kanilang performance. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. Yesterday po, Independence Day, sinabi po ng Kabataan Party List na, and I quote, si Marcos ang pumatay sa wage hike bill dahil ayaw galitin ng Rich Boys Club at kung tutuusin, kung gusto ng presidente taasan ng sahod, isang utos lang na Malacanang mangyayari ito. Ano pong masasabi ng palasyo po? Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process at tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ang ating mga kababayan. Thank you po. Thank you, Ivy Reyes. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Sabi niya, may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the Palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming
maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng kalituhan or gulo kasi syempre katatapos ng eleksyon baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Maraming salamat, Leth. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. The Philippine Constitution Association or PhilConsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment para litisin si BP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang PhilConsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po bang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng chamber? Actually, ang dalawa pong leader ng kapulungan, si Senator SP Cheese Escudero at si House Speaker Romualdez ay umattend po ng Bondignur kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Yusek. Maraming salamat, Ann Soberano. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua. And although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality